Magandang araw mga kaibigan. Good news po itong pag-usapan natin tungkol sa ginagawa ngayon na People's Initiative, pagpapapirma para sa charter change. Ito po sa Philippine Star News today, House probe on alleged Chacha bribery suit. Paiimbestigahan na mayroon nang nag-file na mga kongresista ng resolusyon para imbestigahan yung reported o alleged na panunuhol, bribery, pinapapirmahan ang mga tao, pinapapirmang mga tao kailang may money involved. Okay. So, sino naman ang mga congressman na mag-file ng ganitong resolusyon? Kasi parang binabangga mo ang pader. Pag mag-file ka ng resolusyon na paimbestigahan mo ang nangyayari ngayon na pagpapirma ng Chacha. Ito, to me, very unlikely. Hindi ko inaasahan na ang Makabayan Black kinontra nila si Speaker Romualdez. So, si House Deputy Minority Leader Franz Castro ng Axe Party List nag-file ng House Resolution 1541 for the conduct of an inquiry in aid of legislation in the ongoing charter change signature drive across the country. So, akala ko solid ang alyansa ng Makabayan Black at saka ni Speaker Romualdez. Nagtutulungan eh. Bakit biglang kumontra? Ano sa tingin nyo? Baka hindi natupad yung mga kasunduan nung una. Kaya ngayon, wala nang suporta ang Speaker of the House sa Makabayan Black. So, ano ang basihan ni Congressman Castro para mag-file ng ganitong resolution para imbestigahan? Sabi niya, we have received numerous reports about the signature drive where people are told to sign a fake, o tinawag niyang fake People's Initiative for the purposes of charter change. We have this in Tarlac, Quezon City, Caloocan, Cavite, and these are only few. There are more, actually more. I agree. Halos buong bansa gumagalaw na po ang pagpapapirma ng charter change. So, marami, sabi ni Franz Castro, marami ang nabigyan ng pangako na magkakaroon ng financial assistance lalo na noong nakaraang Christmas. Pati ang mga PWDs, person with disabilities, ay naloko rin daw, according to Franz Castro, na loko, na deceive, na magpirma sa Chacha. So, these are reports. Okay, yung Gabriela, sabi ng Gabriela, ang kailangan ngayon, hindi yung Chacha. Ang kailangan is taasan ang sahod ng mga manggagawa para maka-cope up sila sa pagtaas ng mga bibilhin. So, sabi ng Gabriela, it is a complete lie to claim that we need to amend the Constitution to address the rampant poverty we face today, when what they really want to impose is term extension and lifting the limits for the ownership of foreigners in the Philippines. Mayroong TV ads na sinasabi ng TV ads,
ang sanhi daw ng kahirapan ng mga tao ngayon ay dahil iyong 1987 na konstitusyon. Kaya yung ads na yon, nananawagan sa mga tao na pumirma para ma-amen ang konstitusyon para daw aasenso ang buhay ng tao. Grabe. Hindi na ako agree doon. It's not so much on the constitution, but to me, ang importante is yung namamahala. Yung leaders, yung mga local, national government officials, government agencies, sila ang determining factor kung gaganda ang buhay ng tao hindi. Kahit mag-charter change, kung ang mga namumuno sa gobyerno ay walang malasakit, hindi yung bayan muna bago sarili, uunahin ang bulsa, mga politiko na hindi naman lahat So, wala. Itong chat-chat na ito is may ang makikinabang lang ito, mga politiko. Okay? So, ang proposal ng Gabriela, yung may bill sila na gagawing 750 pesos ang minimum wage sa para yung kawawang manggagawa is maka-cope up sa taas ng bilhin, 750. Okay. Ito naman, may bangayan sa Albay. Si Opposition Representative Edsel Lagman at saka si Legazpi City Mayor Alfredo Garmin Jr. nagbabangayan ngayon. Kasi, according to the Mayor, Legazpi City Mayor, nung una daw, itong si Congressman Lagman payag yung manner of voting sa pag-amend ng Constitution is joint. Kongresista at senador magsama-sama, then isa lang joint voting. Yun daw ang stand ni Congressman Lagman nung una. Ngayon, nagbago na daw. Nagbago na ang ayaw na ni Congressman Lagman ng joint voting. Gusto niya separate. Kaya pala, itong si Congressman Lagman, isa siya sa pinakaunang kongresista na nagbulgar nito na may ginagawang hindi maganda sa pagpapapirma dito sa People's Initiative. So, saludo ako dito kay Congressman Lagman sa kanyang, ibig sabihin, hindi siya nagpapakontrol sa liderato ng Kamara. Independent minded siya, okay? So, sa COMELEC naman, sabi ng COMELEC ni Commissioner Garcia, yung mga pirma, example, pirma na, ang dami ng pirma. Pag may mapatunayan na may suhol, may bribery, ay null and void ang mga pirma. Sana totoo itong statement ng COMELEC commissioner. Then, sabi pa niya na yung mga petitioners o yung leaders na nagpapapirma, pwede silang kasuhan ng graft and corruption pag mapatunayan na mayroon silang ginamit na pera. Pwedeng kasuhan yung mga petitioners. What I mean, yung leaders. Basta may mga leaders yan . So, sa Davao, grabe doon. Umaalma si Congressman Pulong Duterte. Nanawagan siya sa Davaoenyo, huwag niyong ibenta ang inyong dangal o kinabukasan sa 100 pesos lang, huwag kayong pupirma. And I believe, maraming Davaoenyo na hindi pipirma.
So, depende na yan sa diskarte ng mga nagpapapirma kasi may alam ako, nag-text sa akin kaibigan ko, isang subdivision sa Metro Manila. Itiniming yung pagpapirma yung piyesta sa subdivision. So, pinapirma ang mga tao ang rason ng magpirma para maisama sa raffle. May papremyo daw. Kung pipirma sila doon, chances nilang manalo. Ayun pala, hindi. Kaya, grabe. May ayuda, may... So, sana matuloy itong House investigation ito para naman hindi maloko ang taong bayan. And kahit kinokontra ko most of the time ang Makabayan Black, ngayon, pupurihin ko ang Makabayan Black itong i-final nilang resolusyon para maimbestigahan ang pagpapapirma na ginagamitan ng pera. Salamat, Congressman Franz Castro.